Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, ako po si Sarina Espaloma at yung ilalahad kong aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang nasaan na ngayon ang mga namatay na. So ating concept is intermediate state, meaning refers to the condition of a person between death and Christ's return. So ang ating scripture is Philippians chapter 1 verse 23 na sinasabi, I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. So ang ating teaching is number 1, believers who die immediately live with Christ. So kapag namatay ang isang tunay na manampalataya, agad siya napupunta sa presensya natin Panginoong Jesucristo. Diba? So believers who die immediately live with God, live with Christ. Number 2, the intermediate state is just a stopover. So, yung kalagayan ng mga mananampalataya pagtapos ng kamatayan at bago ang muling pagkabuhay ay pansamantala lang, no? So, the intermediate state is just a stopover. And lastly is we await the return of Christ and the resurrection. So, balang araw is babalik si Jesus Christ dito at bubuhay niya muli ang mga namatay upang bigyan ng maluwalhating katawan, no? So parang reunion lang yan, no? Muling pagkikita, pero ngayon ay walang sakit, lungkot, or kasalanan kapag binuhay ka ulit ni Jesus Christ. So we await the return of Christ and the resurrection. Bilang application number 1, face death without fear but with excitement. So dahil may tiyak kang pupuntahan, hindi mo kailangan matakot sa kamatayan kasi makakasama mo naman si Jesus Christ after nun. So kung dumating man yung wakas, alam mong may pupuntahan ka na sa piling ni Jesus Christ. So face that without fear but with excitement. Number 2, encourage others with the hope and the resurrection. So ipaalala mo sa mga kapwa mo na may pag-asa at muling pagkabuhay para sa mga nananalig kay Jesus Christ. So kapag may nawalan ng mahal sa buhay, sabihin mo wag, hindi yan yung wakas, magkikita pa tayo or magkita pa kayo sa piling ni Jesus Christ. So encourage others with the hope of resurrection. And lastly, live now in light of eternity with Christ. So mamuhay ka ngayon ng may layunin at kabanalan dahil may walang hanggang buhay na naghintay sa'yo. So, gumawa ka na mabuti, magpatawad ka, at magmahal dahil alam mong may langit kang pupuntahan o may langit na darating. So, live now in light of eternity with Christ. So, ay naman yung Actons Daily Devotion na yung matulad kayo. Ay share sa iba siya ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.